Mga kapatid, sa ating banal na paglilingkod na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at tatatanging kaibigan nila Aurora Silungan at pamilya, Lisa Santiago at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Mayan Sabion at pamilya, Christopher at Janet Do at pamilya, Dr. Marat Marie Tolentino at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Dr. Betsaida Balaga at pamilya, Kevin Maximo at pamilya, Maria Caperon at pamilya, Edgardo at Aida Curanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Dr. June Mendoza at pamilya, Renan David de Leon at pamilya, Bel Arcagatin at pamilya, Alicia Arcega Villacusis at pamilya, Mila Nicolo at pamilya, Tonet Evelyn Salazar at pamilya, Celine Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at pamilya, hindi ng EDB Community, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rubino Pensuit, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Dendel Tablak at pamilya, Joseph Mary Grace at John Paul, at hilin para sa kaligtasan ni Victoria Divina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Jody Marfil at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, George Adincula at pamilya, Camila Sarwakil at pamilya, Pining Villarreal at pamilya, Olivera Sheila Bernabe at pamilya, Jen Tabani at pamilya, Ruela Piguero at pamilya, Arman at Emily Isman at pamilya, Josie Berliantes at pamilya, Junat Doris Pilahera at pamilya, Joanna Morales at pamilya, Amy Ferry Limanalo at pamilya, Dayan G. Bulag at pamilya, Gaspar at Susan Dumare at pamilya, Gima Jonah Lingen, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynaldo Ilamo at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Aimee Joven Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Onaisa Katrina Morera at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Ardelia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Baybong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan, Ina Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Flores L. Feliciano, Dr. Celia Mendoza, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Joan Perez, Capistrano Mandeglo, Janet M. Lo, Samantha Osea, Evalia G. Cruz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Patricia J. Ronquillo, Marian Marvilla, Chelo del Mundo, Georgie Santiago, Lito Soriano, Timoteo Orihuela, Adora de Leon at pamilya, Nida at Laina Ambuna, Leonardo at Reda at Rolie, Manilin Villanueva, para sa karawan ng Gainis at Roman Baldosa, Father Arvin Jimenez, Manny Cruz, Francesca Candelaria, Mary Ann Perez, Rix Perez, Dolly Fortaleza, Carl Gabriel Valdez, Cyril Winton, Annabel Flores, James Sampana, Kim Aina, Christine San Miguel, Penelope Tanaman, Tochix De Leon, Gerald Palumbari, Rosalita Punilia, Ellen Trajano, at para sa kaluluwa ng ating mga kapatid na yumaong sina Salvador, George, Luis, Francisco, Rodney, Felicitas, Dorina, Maureen, Mary Rose, Gina, Lilian, Enrique, Benito, Julio, Ricardo, Sidonia, Viviana, Il, Sina, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Filora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucida, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at mga namayapang mga lingkod ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners, at mga nanibiktima ng salot na COVID-19.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. Sumayo. Mga kapatid, kinipon tayo bilang mga kaligtasan ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mabaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga pasalali magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugno ka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kaibigan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos na sa isang parang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, "Kung ang usapin ito ay tungkol sa isang mabigat na magkakasala o maglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto. Saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang sampanatang ginawa niya, at naglayat siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwa ang lahat ng mga lumilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hirap. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng kambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuong. Purihin ng Diyos, siya ay awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Magtitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam ng isang babaeng namamanak, siya'y nahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak,
Hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil siya pinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-umapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw inuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon na kung papaanong siya ay aalis, matitigib ng kalungkutan ang kanyang mga alagad. Subalit mapapalitan ito ng lubos na kagalakan kapag sinimuling nakita-kita na pagdating ng takdang panahon. At ito ay nagpapaalala lamang sa atin ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Dito sa ating mabuting balita, nag-aaminin na siya sa kanyang mga alagad sapagat napipinto na ang kanyang paglisan sa mundong ito. Hindi man kita ng ating mga mata, subalit mga kapatid, sa kanyang pagbabalik sa kanyang kaharian, hindi naman ibig sabihin tuluyan tayong iniwan at inulila ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin, hindi lamang natin siya makikita ng ating sariling mga mata, subalit darating ang panahon, makikita-kita rin sa wakas ng panahon. Makikita-kita rin sa langit na tunay nating tahanan. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, ang kalungkutan ay mapapalitan ng tiyak na kagalakan. Kaya nga inalintulad ito ng ating Panginoon sa isang babaeng buntis na nakatakda na siya ay mga anak. Kaya nga po ang sabi sa atin, kapag mayroong isang buntis, ano po yung madalas na sinasabi ng mga matatanda? Kaya kapag may buntis, nakita na matatanda, nagagalak sila. Inihipo pa nga yung tiyan o yung gawin ng sinapupunan ng isang buntis. At ano ang sinasabi ng mga matatanda? Ayan, may madadagdag na naman na panibagong tao sa ating lugar, sa ating baryo o sa ating kalayunan. Kaya nga po ibang-iba ito sa pananaw ng mga tao sa kasalukuyan. Sapagat nung dati, kapag nakakita ng buntis, ang bata na ipapanganak ay isang pagpapala para sa pananaw ng marami. Pero ngayon, kapag nakita naglalakad ang isang buntis, iba na ang nasa isip ng iba. Nagbubulong-bulungan at anong sinasabi? Buntis na naman, kaya kung isang taon, kabubuntis lang. Ngayong buntis na naman, ang hilig talaga ng mag-asawa na yan. Kaya nga po kapag ganoon, ang nakikita na, hindi na yung bata bilang pagpapala. Kaya nga para sa iba, ang bata ay nagiging problema at umisan, nagiging sumpapa sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya nga po mga kapatid, ang ipinapayag sa atin, tingnan natin mabuti na lahat ng ito ay pagpapala. Kaya nga po kagaya ng dati, kapag ako may buntis, siya ay nangangamba. Bakit? Sapagat mahirap ang mga anak. Kaya nga po wala pa akong nakita na isang taong nanganak na nakangiti pa. Bakit? Sapagat masakit ang mga anak, lalo na kapag ipapanganak mo, hindi naman maliit na sanggol lamang. Kaya kapag ipapanganak mo, dambuhala pa. Kapag ang ipapanganak mo, baby damulat pa. Masakit ipanganak ito ng isang ina. Kaya nga po masakit para sa isang nanay, masakit para sa isang babae. Kaya nga tama yung sabi ng mga matatanda noong araw ng isang buntis kapag manganganak, ang kanyang isang paa ay nasa hukay na. Bakit? Sapagat maaari na yung babae na ito habang nanganganak, mayroong panganib sa kanyang buhay na po pwedeng siya ang mamatay ng dahil sa panganganak. Kaya nga po lalo-lalo na nung araw na wala pang makabagong siyensya, na wala pang makabagong medisina, kaya marami talaga nung araw na mamatay sa panganganak. Isinisilang na buhay ang bata, subalit namamatay naman ang kanyang magulang. Subalit mga kapatid, ang pag-aambing ng ating Panginoon sa isang buntis ay nagpapaalala sa atin ng kagalakan na ating tatamuhin kapag nakasama na natin ang ating Panginoon. Nangangamba man ang isang buntis sa kanyang panganganak, subalit mga kapatid, ang pait ng sakit ng kanyang panganganak ay napapalitan naman ng ligaya at tuwa ng pagkakita sa kanyang ipinanganak na sanggol, sapagat itatabi sa kanya ang kanyang anak na isinila. At ang kanyang sakit nararamdaman, napapalitan ito ng panibagong ginhawa, napapalitan ito ng panibagong saya, ng galak, sapagat kasama na niya, nalilito na sa kanyang tabi ang bunga ng kanyang paghihirap. Kasama na niya ang kanyang anak na kanyang ipinagdalang tao sa loob ng 9 na buwan.
Kaya nga po kahit na masakit sa isang iglap, nawawala ang sakit na ito, napapalitan ng kagalakan. Kaya nga ang sabi sa atin, ganyan din ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Kaya nga po para mas maging malinaw para sa atin, alam po ninyo mga kapatid, nung tayo po ay nag-aabang sa pagdating ng Santo Papa dito sa ating lugar, dumating po yung Santo Papa sa atin, si Pope Paul VI noong 1970s, at si John Paul II noong 1980s and 1990s. At recently, noong 2015, ang dumating naman sa atin ay si Pope Francis. Kaya nga po, mga kapatid, yung iba, ang tagal ng abang habang doon sa may daan, habang bumabagtas ang sasakyan ni Pope Francis. O kaya naman, ay na mga naunang Santo Papa na dumalaw sa atin. Kaya pansinin po ninyo, mga kapatid, yung iba, ilang oras na nakatayo, ilang oras na nag-aabang, nahihirapan, mainit, siksikan, pawis na pawis, pagod na pagod. Pero mga kapatid, sa oras na dumaan yung sasakyan ng Santo Papa, sa oras na makita natin yung Santo Papa, biglang nagbabago ang mood ng bawat isa. Yung ating pagod, napapalitan ng sigla. Yung ating pagkabagot, napapalitan ng panibagong kagalakan. Bakit? Sapagat yung inaantay natin sa wakas ay dumating na. Kaya po yung ilang oras na ating pinag-antay, yung ilang oras na nakatayo roon, yung ilang oras na pagod ka sa isang iglap, parang nawawala sa pagkakita natin sa pagdaan ng Santo Papa. Ang isipin natin, Santo Papa pa lamang iyon. Ang isipin natin, bagamat siya ay kinatawa ng ating Panginoon dito sa lupa, subalit ang Santo Papa ay tao rin na kagaya ng bawat isa. Kaya nga po kung gano'n na lamang yung ating pagpupugay sa pinaka-leader ng ating simbahang Katoliko dito sa lupa bilang kinatawan ng ating Panginoon, mas marahil, mas malaking kagalakan ang dadapo sa ating kalooban kapag nakita natin ng harapan na kausap natin at nakasarapuha ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ipinapakita sa atin sa mabuting balita na tayong mga nabi dito sa lupa, sandali lamang. Darating ang panahon, ang ating pag-aantay, ang ating kalungkutan, ang ating pananabik sa ating Panginoon ay magwawakas. Sapagat pagdating natin sa kabilang buhay, ang ating Panginoon naman ang makakasama natin sa pina at ang kaligayahan ay dadapos sa atin na walang patumangka. Kaya nga po sinasabi sa atin, matuto tayo na mag-antay ng may pananabik, matuto tayo mag-antay ng may pananampalataya. Nang sa gayon, pagdating natin sa buhay sa kabila, ang Diyos na ating pinapupurihan dito sa lupa, ang siyang ating papupurihan at sasambahin pang magpakailanman. Kaya nga po mapapalitan ng kagalakan ang anumang kalungkutan na mayroon sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ang kagalakan palagi darating sa atin matatapos ang kalungkutan. Kaya nga po sa kinakaharap natin sa kasalukuyan, ano po yung lesson sa atin? Na yung ating pangamba, yung ating pong mga pagkatakot na dahil sa salot na ito, darating ang panahon, magwawakas din. Bakit? Sapagat mga kapatid, papalitan ito ng ating Panginoon ng kagalakan at kaginhawaan. Kaya nga po kagaya ng santa na ating pinadiriba ngayon, si Santa Rita na patrona ng mga imposible. Hindi siya ang gumagawa ng mga bagay na imposible, siya lamang ang tumutulong sa ating magdasal sa Diyos, sapagat ang Diyos ang nagkakalob sa atin ng mga bagay na tinabaga imposible, pero sa Diyos ay napangyayari. Kaya nga po sa Diyos ay walang imposible. Kaya nga po mga kapatid, kaya sa buhay natin ngayon, may mga pagsubok man tayong pinagdaraanan, hindi imposible na pagdating ng panahon, mapapawi ang lahat ng ito. Sapagat ang Diyos, walang makatatalo sa Kanya, sapagat ang Diyos ang mag-aadya sa atin pagdating ng takdang panahon. Subalit mga kapatid, huwag lamang nating alalahanin, huwag lamang nating pangarapin na mawala ang salot na ito sa sangkalupaan. Hindi lamang ito ang dapat mawala sa atin. May mas malalim pa na salot na makapaggugupo sa atin. Ang salot na ito, makapaggugupo sa ating katawan. Yung COVID na ito, makasisira sa ating buhay dito sa lupa. Ang pangarapin natin, hindi lamang ito ang magwakas. Magwakas din ang salot ng kasamaan, ang salot ng pagkakasala
na siya namang makapagpapagupo sa ating kaluluwa. Nang sa gayon, tayong lahat ay mapulo ng kagalakan na pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, darating ang panahon, mag-uumapaw ang puso natin sa kagalakang hindi maaagaw ni naman, kagaya ng sinasabi sa ating mabuting balita. At pagdating ng panahon na yun, hindi na tayo kinakailangang magtanong sa ating Panginoon, sapagat madarama na natin ang kagalakang dulot ng Diyos sa atin, malalaman na natin at maunawaan ang lahat ng bagay. Kaya nga po kinakailangan lamang magtiwala tayo dito sa lupa at hindi naman gawin natin ang nararapat para maging karapat-dapat na mga Kristiyano at mga anak ng ating Panginoon. Mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, panalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Sa bawat pananglitan ng ating itutugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong pinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa naway pasiglahin umilig sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa naway palakasin at mapagtiisan ng sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa naway mapagtingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabati na may kaligayang naghihintay sa langit para sa amin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapangyarihan karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming iligka, tanggapin mo at kalugdan ang mga ari ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paghinga at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mo walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong aking Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapanirihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maabong tupa na dumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain na kong kinalugdan, ito ang ilugdating ng dating pag-aalay. Ang buong sarili na anak mong si Jesus ay ihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang dampan at paring nagando, siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparalito sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Magulya pinagtisan ko sa loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman o matapos sa nakuna, ginawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat palamang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ninyo anak. Kaya't iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maging pod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, Tineris namin Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nalimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdigan kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, maasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami ipahintulot sa gusto at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio'y pirata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kang sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kaligtasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan ng mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga minakuha ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Tumibos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at madulungan ng lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin kami. San Rafael Arcangel. Panalangin kami. San Roque. Panalangin kami. San Lorenzo Luis. Panalangin kami. San Pedro Calungsod. Panalangin kami. San Pedro Apostol. Panalangin kami. Panalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ipagpatuloy mong iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga pinagpapakasakit na salitinan mo anak ay makinabang sa pagkabuhay ng nagdibinigalang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayon kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Mapagpalang Ama, kasi mo kami ng mahal na pagpapala at yayaman sa pamagitan ng Angel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, ang anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalulatian sa langit. Iniling namin ito sa karan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi naman sa atin. Amen.